yung naging, kasi ngayon hindi ko na itatanong, Senator, kung may probative value ba yung naging statement nitong si Zaldico, kasi you're now saying it's an absolute lie, mamaya nyo po lahat sasagutin yan. Pero kung sakali po ba nauuwi siya dito, kung sakali man iimbitahan po ba siya ng Senate Blue Ribbon Committee para lang din makuha yung kanyang side, or hindi na kailangan dahil base sa mga hawak niyong dokumento ngayon, kitang-kita na posible nga pong nagsisinungaling siya? Well, alam mo, hindi pa naman sarado yung Blue Ribbon Committee hearings. Although nag-iisip na kami magsagawa ng partial report, committee report. Dahil marami na rin kaming nasagap na pwede naming ibahagi sa DOJ, sa Ombudsman, para magsimula na sila, as we speak, nagsisimula na sila ng tinatawag na preliminary investigation. Kasi nga, naiinip na yung ating mga kababayan. Actually, Ted, DJ Chacha, pagkatapos pa lang ng aking privilege speeches, yung dalawa. Kasi kumpleto yun eh. May mga attachments yun. May mga pictures, may videos, may mga dokumento na kung saan sinalbahe yung pagkiklear, yung progress billing at lahat. Actually yun, binigay ko na yun nung dumalaw yung dating acting ombudsman, si Justice Vargas, dating acting, yung pinalitan ni I think ni Ombudsman Boying Remulla ngayon. Binigyan ko siya ng plus drive eh. Binigyan ko rin ng plus drive si Secretary Vince Dizon. Binigyan ko rin ng plus drive noon si Mayor Magalong nung nasa ICI pa siya. Ang sabi ko sa kanila, kasi nung dumalaw sa akin yung mga opisyalis ng AMLAC, yung Money Laundering Council, Anti-Money Laundering Council, natanong ko sa kanila, what will it take para makapagsimula na kayo ng pag-freeze ng accounts? Ang sabi nila, ang kailangan namin merong formal complaint, yung nakadakit. So knowing that, nung dumalaw sa akin yung sa aking opisina, kasi budget season noon, sabi ko, basta't magkaroon lang ng formal complaint, pwede na umakto yung AMLAC. Kasi kung walang formal complaint, walang basihan ng AMLAC para mag-initiate ng freezing of accounts. So binigyan ko sila ng plus drive. So ang sabi sa akin, tatandaan ko si Acting Ombudsman Vargas, sabi niya, bukas na bukas din, idadakit ko ito. Yan po yun lang ang hinihintay ka ako ng AMLAC para makapag-initiate ng freezing. Ganon din yung ibang ahensya. So I hope nakakontribute kasi ang mga nauna nilang alam ko maipapile, yung Bulacan at saka yung Oriental Mindoro. Ito yung nilalaman ng aking dalawang privilege speeches eh. So ngayon dapat talaga apurahin kasi alam mo nakausap ko rin sa isang pagkakataon si Cardinal Ambo, Kami dalawa ni Tito Sen at saka si Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng finance. Nagkaroon kami ng isang tagpuan. Yun din ang parang nirelay nila sa amin na hinaing ng kanilang yung sa FLAC, yung mga nagkakausap nila, yung mga laymen, lay leaders, mga ganun. Sinasabi nila inip na and this is some time ago, this was, a month ago? Noon pa lang naiinip na lalo na ngayon. So dapat talaga madaliin. Of course, giving due regard to due process. Hindi naman po pwedeng basta ka magpapile nang hindi mo sinunod yung due process. Madidismiss lang yung kaso. Dahil hindi naman inaalaw yan. So, inip na. Kaya kami, lahat ng makakalap namin sa Blue Ribbon Committee hearings, ibinabahagi namin para tumulong na rin kami para mapabilis na yung pagpapile ng kaso doon sa mga dapat filean. At yung mga dapat naman hindi filean, sana maklear din naman. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!